Hello everyone, I am Jocelyn Somo, third year college student from Isabela State University, Angadanan Campus. And I'm going to tackle about the role of internet in education. Internet is the most useful technology of modern times, which helps us not only in our daily lives, but also in professional lives. For educational purposes, it is widely used to gather information and to do research or add to the knowledge of various subjects. So as we can see, in the 21st century, kadalasan lang ginagamit ang internet, especially sa mga estudyante. Sa mga subject din, kung iisipin natin or kung napapansin natin, even though those teachers use this internet para magkaroon sila ng mga ibibigay din nila sa mga students nila na na-gather nilang data or mga pinapakita nilang proof of evidence na pinagkuhanan nila ng mga information na may mga valid resources like that. Or meron din naman yung mga ibang teacher na pag may mga kulang sa kanilang mga pagtuturo or sa mga materials na ginagamit nila, they are using internet to teach those students na kailangan pa ng other informations. Internet plays a very vital role in education. It is no doubt that in this modern era, everyone prefers Google for their queries, problems, or doubts. Popular search engines like Google, Yahoo, etc. Kagaya ng sinabi ko rin kanina, ginagamit ito ng mga teacher, not only teacher, and those students also like us, kagaya ng mga pandemic, we use Google to search for some information sa mga module namin na hindi naman ito na ituturo ng mga teacher. So, we will use Google, Yahoo to search kung ano yung mga pwede namin matutunan doon about sa module na nakapaloob na hindi naman namin naiintindihan. And of course, ginagamit din ito nung pandemic, lalo na online class tayo. We are using different kinds of apps that using internet also. There are many benefits of the internet in the field of education. Some of these are, number one, cost-effective and affordable education. So kung mapapansin natin, one of the largest barriers to education is high cost. The internet improves the quality of education, which is one of the pillars of sustainable development of a nation. It provides education through videos like YouTube tutorial videos, like that. Parang sa ginagawa namin ngayon na as a student, if those teacher want us to have online reporting like that, we post it to YouTube so that we can give some of information not only for us, not only for our teacher, but also to those na masasagap ng ibang tao yung aming YouTube video like that. And napaka-effective nito, syempre, kasi 'di ba, meron naman tayong library, but para sa atin it is hassle, 'di ba, kung maghahanap pa tayo ng book para hanapin yung isang resources or valid resource na makikita natin, ganyan. But in the internet, we can use it in an effective way. I-search lang natin and magpa-pop up na kung ano yung kailangan nating hanapin. Student, teacher, and peer interaction. So, the internet has allowed students to be in a constant touch with their teachers or with other fellow classmates with the help of social media, messaging apps, and chat forums. So, kung mapapansin natin, pagkatapos ng klase and before the exam, meron yung mga dinadagdag additional information pa yung mga teachers natin. They can use the internet like Messenger, like that, to give some of information na kailangan nila tayong i-update sa mga bagay na dinadagdag nila sa mga pagtuturo nila. Nagkakaroon na doon ng peer interaction ng mga student to teacher and student to student also. Effective teaching and learning tool. Totoo naman kasi napaka-effective ng internet kasi meron yung mga time na nahahassle din yung ibang teacher natin. Kunwari, agahol sila sa oras. And kunwari, wala nang, or example, hindi pala kunwari, wala nang panahon, ganyan. And then, syempre, meron tayong mga weekends and ginagamit din ng ibang teacher yon na makapagturo pa rin sila or magamit nila yung mga learning tool or learning material apps through internet. Easy access to quality education, like what I example earlier, na meron naman tayong library, but syempre napaka-hassle naman, di ba, sa libro, maghahanap pa tayo dun, iisa-isahin pa natin by page.
Pero dahil sa mga technology natin or dahil din sa internet, pwede na nating i-search agad-agad kung ano yung dapat nating hanapin and magpa-pop up na siya agad doon. And it is quality and easy access na siya sa quality education kasi doon na agad lumalabas kung ano yung kailangan natin sa isa-search lang natin. And number 5, interaction with digital media. So, regular use of digital media is one of the most parts of our lives. Digital bulletin boards, see paper, displaying or videos and audios to attract the attention of students. So, kung mapapansin namin, familiar sa akin ito nung meron yung teacher of ROP na nag-demonstrate about sa mga ganitong bagay kung para sa aming practice teaching in the next year na makakatulong sa aming mga apps. Sinabi niya sa amin yung mga applicable na apps na makakatulong sa amin para hindi kami mahirapan or kung paano kami makakapag-interact sa mga students, ganyan na hindi sila maboboard kahit online class ito. Meron kasi yung mga, di ba meron for example, meron yung mga teacher na nakikipag-interact sila sa student through online by only na nagsasalita sila, pero meron yung mga ibang estudyante na naboboard, ganyan, we can use different tools or different technique naman habang natuturo tayo, may nagpa-pop up dyan na example sa screen natin or mga videos, ganyan, habang nagtatagal tayo. And keeping your updates with latest information. So, dahil sa internet din, na-update din tayo agad kung ano yung mga latest na bang information, kung ano ba yung nangyayari na sa kapaligiran natin. Not only localization but also to the globalization. Siyempre, kailangan updated tayo not only sa Philippines but also outside the Philippines, ganyan, para aware naman tayo kung ano yung mga mga nangyayari sa kapaligiran natin. Yan. Number 7, last is learning with multimedia. It helps the students with the learning process and it helps to simplify the knowledge. Also, it helps to visualize who is being taught by the teachers in school. So, yung learning with multimedia, kung ano din yung tinuturo ng teacher natin, ganun din siya sa multimedia. Ginagamit lang din ito para mas mapadali yung pagtuturo ng mga prof or mga teacher through multimedia na ginagamit nilang apps or different kinds of apps, ganyan, na makakatulong sa kanila through connected pa rin siya sa internet. The internet is a boom to the people which is used all over the world. Hence, it should be used for good purpose. Siyempre, kung iisipin naman natin, meron din naman yung mga ibang mga tao na ginagamit ang internet for not a good purposes or bad purposes like that. Pero as a student, we should always use the internet in a good way. Kung paano siya makakatulong sa atin at hindi rin natin dapat to inaabuso sa pamamaraan na alam natin. Pwede natin gamitin to all the time, but we will also use na kung appropriate ba yung paggamit natin ng mga bagay na ganito or hindi. It has had a great impact on imparting education to the children. If this is used in an appropriate way, the meet children's development level, they can benefit and learn from the internet. So, kagaya nga niyan, syempre kapag natututo na tayong gamitin yung isang internet or mga ganyan, mga social media sa hindi magandang pamamaraan, nadaragdagan yung information natin not in a good way. Syempre nadaragdagan ito sa pamamagitan ng bad way, ganyan, na natututo na tayong gumawa ng mga inappropriate way or mag-post or meron yung mga, kunwari, mga information na nababasa natin through news na pinapaniwalaan na natin agad without reliable resources. Kaya kung iisipin natin, kung maganda yung paggamit natin ng internet, maganda rin yung kalalabasan kasi alam natin mag-determine kung ano yung reliable sources na pwede nating makuha at alam natin kung sino lang yung fake news like that. And that's all and my report for today and thank you very much for listening.